Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Kinabukasan, tanghali na ako nang nagising. Sobra kasing relax ang pakiramdam ko. Idagdag pa na tahimik din naman sa lugar nila Aling Terry. Dahan-dahan akong umupo sa higaan habang nag-i-stretch ng katawan. Nararamdaman kong may lakas na ang mga braso ko. Hindi na katulad noong nakaraan na parang nangangalay at lantang gulay. Sinubukan ko ring itaas baba ang mga paa ko. Mukhang ayos na din ang mga iyon. Dahan-dahan kong itinayo ang aking katawan. Mukhang ayos na nga na numbalik na ang lakas ko. Noong makatayo na ako, ay dahan-dahan na akong naglakad papalabas ng silid. Noong makalabas ako ng pinto ay nakita ko kaagad si Beth. Naroon siya sa lamesa, naghihimay ng malunggay. "Uy, Lino, kumusta na ang pakiramdam mo?" Sabi ko naman, "Parang ayos na yata ako. Nakakatayo na ako nang walang umaalalay eh. Salamat nga pala sa paghilot mo kagabi. Si Tingting, nasaan?" "Naroon sa likuran. Tumutulong kay Tinay magpakain ng mga isda." "Lino, gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape?" "Ay, oo sana. Kaso, pwede bang dumagdag ng pakikisuyo?" "Oo naman, kahit ano gagawin ko para sa'yo." Sabi ko naman, wow naman niyang kahit ano, nakakatakot. Sumeryoso naman ang mukha niya at sinabing, "Oo nga, seryoso ako. Kahit ano, handa akong gawin para sa'yo." "Ay, wag mo naman masyadong gawing big deal ah. Ang ipapakisuyo ko lang naman ay dalhin mo rin sa likuran yung kape na ititimpla mo para sa akin. Doon ko kasi gustong magkape para makapagpahangin na rin at kita ko ang view ng palayan sa likuran." "Oo ba? Walang problema, Lino." "Sigurado ka? Kaya mo nang maglakad papunta roon ng mag-isa? Gusto mo tulungan kita?" "Oo, Beth. Ayos na ako. Ayoko lang biglain kaya nagdadahan-dahan muna ako. Pero sigurado akong kaya ko na." "Okay, sige. Isusunod ko na lang doon ang kape mo ha. Ipagdadala na rin kita ng pandesal kahit 5 piraso." "Oo, sige Beth. Salamat." Wika ako pa at nagdahan-dahan na ako sa paglalakad papalabas sa pintuan ng kusina. Malayo pa lang ay nakikita ko na si Tingting na nakangiti sa akin. "Oh, mabuti Kuya Lino at nakakalakad ka na." "Oo nga eh. Ayos pala talaga magmasahe si Beth. Isipin mo, isang beses ka lang niyang namasahe, nakalakad ka na agad." "Langya ka, Ting. Akala ko talaga gumaling ka na sa pagmamasahe. Kasi sobrang sarap ng mga hagod eh. Tamang-tama ang lakas at direksyon ng diin. Naniwala na talaga sana ako na ikaw yun. Kung hindi lang napaubo ng marahan si Beth, kaya ako napamulat. Nakakahiya yun, Ting. Isipin mo nakahubad ako, tapos siya ang nagmamasahe sa akin." "Ano ka ba Kuya Lino? Ang totoo niyan, ako naman talaga dapat ang magmamasahe sa'yo. Kaso nakiusap si Beth na siya na raw, para kahit papaano ay makabawi daw siya sa lahat ng naitulong mo sa kanya. Kaya pumayag na rin ako." Wika pa ni Tingting habang nakangiti na parang may ibang gumuguhit na kalokohan sa pag-iisip. "Ano nang plano natin ngayon Kuya Lino?" Natahimik naman ako habang nakamasid sa malawak na palayan sa likod. Bago pa ako muling magsalita ay nakita kong papalapit na si Beth, dala ang isang tray. Naroon ang kape sa mug at pandesal na meron ng palaman. "Lino, ito na ang kape mo." Sabi ko naman, "Uy, salamat ah." "Wala yun." Wika pa ni Beth na may kasabay na matamis ng ngiti. Tapos bumalik na sa loob. Sabi naman ni Tingting, "Anong nangyari doon Kuya Lino?"
Ha? Bakit? May nakikita ka bang mali? Di ba, Kuya Lino ang tawag noon sa'yo? Pero ngayon, Lino na lang. Mukhang may pagbabago sa ihip ng hangin ah. Baka gusto ring matikman ang putahing natikman ng ate niya. O natikman niya na talaga kagabi, hindi mo lang sinasabi sa akin. Sabi ko naman, sira ka talaga. Ayan ka na naman sa mga malisya mo. Malisya ba yung sinasabi ko, Kuya Lino? O realidad? Ano ka ba? Huwag ka nga ganyan. Iginagalang ko si Beth bilang tao. Idagdag pa na kapatid siya ni Marie. Kung tutuusin nga, ay parang semi-hipag ko na si Beth dahil may anak na kami ni Marie. Bakit, Kuya Lino? Pwede rin naman na maging hipag mo rin si Marie kapag nagkaanak kayo ni Beth. Uy, umayos ka nga, Tingting. Kung saan-saan na nakarating ang usapan natin. Pag-usapan na natin ang bago nating plano. Ano nga pala ang bagong plano natin, Kuya Lino? Mamayang hapon ay simulan na natin ang paggawa noong langis na ibibigay ko kay Mang Manuel. Para sa kinagabihan ay maibigay na natin sa kanya. Tapos bukas ng umaga ay aalis na tayo. Doon muna tayo sa Victoria tumambay at magpalipas ng kahit hanggang hapon. Kapag wala namang gulo, bumiyahe na tayo papuntang San Jose bago pa dumilim. Doon na tayo magpalipas ng gabi. Tapos kinabukasan naman, lilipat tayo ng Santa Catalina. Doon na ulit tayo magpapagabi. Sabi naman ni Tingting, di ba? Doon yung maraming sigbin sa Santa Catalina? Oo, tama ka. Kaya magdala na rin tayo ng maraming asin at abo. Lipulin natin ang mga sigbin doon. Iyan kasi ang dahilan kung bakit hindi matira ng mga tao. Kahit pa marami naman sanang pwedeng makain doon. Ultimo nga yung kasagingan doon ay halos hindi nagagalaw ng mga tao. Dahil takot na atakihin na lang bigla ng mga sigbin. Sige, Kuya Lino, mabuti at nasabi mo ng maagi ang plano natin para makapaghanda ako ng maraming pinatulisang kahoy. Dadalhin ko na rin yung bareta dito para may magamit ako sa paghuhukay ng butas. Matapos naming mag-usap ni Tingting ay iniwan niya na ako roon. Sisimulan niya na raw ang pangunguha ng mga kahoy na papatulisan. Magpapatulong siya sa grupo ni Dodong para mabilis. Kinatanghalian noon ay ipinagluto ako ni Aling Terry ng paborito kong sinigang na hipon na hinaluan din ng alimasag, kaya sobrang na-enjoy ko ang pagkain. Sigurado kasing sa kinabukasan ay balik prito, tapos sardinas na sa mga kasunod na araw ang magiging ulam namin. Noong sumapit ang hapon ay pumuntang muli sa bahay nila Aling Terry si Mang Manuel. Sinimulan naming tatlo ni Mang Manuel at Tingting ang pagpuproseso noong langis, tapos ibinigay ko na iyon lahat sa kanya. Tinuruan ko na rin siya ng mga sangkap doon sa ginawa kong pamahid na panglunas sa kagat ng sigbin. Pati na rin ang orasyon na kanyang gagamitin, pero kailangan paghusayan niya muna ang kanyang pagdidibusyon para mapalakas ang poder na magagamit sa pagpapagana ng orasyon na iyon. Makikita naman ang kasiyahan ni Mang Manuel sa mga ibinigay ko sa kanya, lalo na iyong ginawa naming langis na ipamimigay niya sa mga kasamahan niya pati na rin sa mga taga roon. Ang totoo, mas nagpapasalamat ako kay Mang Manuel dahil sa kanya nabawasan ang alalahanin ko kila Aling Terry na kung sino ang poprotekta sa kanila kapag wala kami ni Tingting. Seryoso si Mang Manuel sa pag-aaral ng lihim na kaalaman, pati na ang pagpoprotekta sa bayan. Sana lang ay may katulad din ni Mang Manuel sa ibang lugar na pwede kong turuan at may sapat na tapang para gawin ang obligasyon na iyon at pamunuan ang mga kababayan sa pagpoprotekta laban sa mga aswang. Kinagabihan, katatapos pa lang namin kumain, ay agad nang nawala sina Tingting at Tinay. Ang duda ko ay nasa silid na sila at isinasagawa ang mahaba pero masarap na pagpapaalam. Buwan na naman kasi ang bibilangin bago kami makakabalik ng San Pablo, kaya tama lang na sulitin niya ang pagkakataon na makasama ang kanyang pinakamamahal na si Tinay. Ako naman ay naglakad-lakad muna sa bakuran papunta sa may likuran. Tinatansya ko kasi ang mga hita at binti ko
kung kaya ko na ba talagang muling makipaglaban. Sa tingin ko naman ay kaya ko na numbalik na nga ang lakas ko. Bandang 9:00 ay tahimik na sa loob ng bahay. Mukhang natulog na ang lahat. Kaya pumasok na ako para magpahinga. Nagulat ako nang may nakita akong imahe ng tao na nakaupo sa may sofa. Wala kasing ilaw doon. Bet? Oo, Lino, ako ito. Pinakaba mo naman ako. Akala ko may elemento nang nakapasok. Natawa naman siya ng mahina, sabay sabing, "Mukha na ba akong laman lupa sa paningin mo?" Sabi ko naman, "Hala, hindi naman iyon ang ibig ko sabihin na. Madilim kasi, kaya imaheng itim lang ang nakikita ko. Lalo at galing pa ako sa labas, maliwanag din ang buwan doon." "Bakit ka nga pala nariyan? Hindi ka pa ba inaantok?" Sumagot naman siya, "Hinihintay kita. Dahil imamasahe kita uli para magtuloy-tuloy na ang paggaling mo." Sabi ko naman, "Hala, hindi na kailangan. Ayos na yun, okay na ako." "Lino, mamasahiin lang kita. Huwag ka naman masyadong sensitive na parang may iba pa tayong gagawin." "Hindi naman sa ganoon, nahihiya din kasi ako sa'yo. Kasi babae ka, tapos lalaki ako. Ikaw pala, Lino, ang may mali siya sa akin eh." "Oo, siyempre. Isa kang dalaga. Kaya may mali siya talaga yun. Hindi na, hihilutin na kita. Huling gabi mo na rin naman dito, di ba?" Wika niya pa, sabay pasok sa kwarto ko. Sinundan ko naman siya, sabay sabing, "Hindi na nga, Bet. Okay na ako." Sabi niya naman, "Mamili ka. Dito ako matutulog sa kwarto mo o magpapahilot ka sa akin. Tapos lalabas na rin ako kapag tapos na kitang mahilot." Napabuntong hininga na lang ako. "Hay, sige na nga." Napipilitang wika ako pa. "Eh di ano pang hinihintay mo? Hubad na." Wika niya pa. Aray naman, Bet, ang sakit sa tenga ng salitang hubad na. Para akong sapilitang gagahasain eh. "Hay Lino, huwag ka nang maarte. Sige na, alisin mo na yung damit at shorts mo." Wala na nga akong nagawa. Kinuha ko na lang ang tuwalya at nagtapis bago naghubad. Mabilis na rin akong dumapa pagkahiga. Mabuti nga at nakaligo na ako, kaya hindi nakakahiya na magpamasahe sa isang magandang dalaga. Alam naman natin ang pakiramdam kapag minamasahe. Mabubuhay lahat ng sensasyon sa katawan at dadaloy ng mabuti ang dugo sa mga ugat at kalamnan, pati na rin doon sa espada. Kaya hindi ako mapalagay dahil sa pagwawala na rin ng aking tropa. Kahit pa nga pilit kong iniiba ang aking mga iniisip, mga pakikipaglaban sa mga aswang at burhamin na ang iniisip ko, pero labanan sa higaan pa rin ang sumisingit sa utak ko. Sana lang ay mapaglabanan ko ang sensasyon hanggang sa matapos ang pagmamasahe sa akin ni Beth. Noong makatapos na nga siya, ay nakahinga na ako ng maluwag. Nagpaalam na siya na lalabas ng silid. Nagpasalamat naman ako. Pagkalabas niya ay agad na akong nagbihis at naglock ng pintuan. Mahirap na. Ramdam ko rin kay Beth na meron siyang interes sa akin. At ayokong humantong kami sa bagay na mali. Masyado na iyong komplikado. May anak na nga ako sa ate niya. Tapos pati siya ay masasangkot pa sa akin. Naging masarap uli ang tulog ko sa gabing iyon. Panatag din ang aking pamamahinga. Alam kong safe ako sa kasalanan dahil nailak ko ng maigi ang pintuan. Kinabukasan, nagising ako sa mabangong amoy ng sinangag. Kaya bumangon na rin ako agad. Iyon na ang araw na aalis na kami ni Tingting. Pagkalabas ko ng kwarto ay nakita ko agad ang lahat. Naroon sila sa lamesa, kumakain ng pandesal at nagkakape. Si Aling Terry ang siyang naroon sa kusina na nagluluto ng sinangag. "Kuya Lino, almusal ka na. Ngayon na tayo aalis, di ba?" "Oo, Ting." Umupo na ako agad sa lamesa. Si Beth naman ang tumayo para ikuha ako ng tasa. Siya na rin ang nagtimpla ng kape para sa akin.
Sa napapansin ko sa lahat ay parang wala lang sa kanila ang espesyal na pagtrato at pagsisilbi sa akin ni Beth. Siguro nga ako lang ang may mali siya sa utak. Pero para sa kanilang lahat, maging kay Beth, ay tumatanaw lang siya ng utang na loob sa pagligtas ko sa buhay niya. Matapos makaluto ni Aling Terry ng pritong daing na bangus at sinangag na kanin, ay agad na iyong inilagay sa harapan ko. Nilagyan na rin ako ng plato. Kumain na ako agad noon. Si Tingting naman ay nagpakuha din ng plato. Pagkaupo ni Aling Terry sa hapag ay nagsalita ito. Lino, salamat ha, dahil pinayagan mo makapasyal dito si Tingting. Wala po yun, Aling Terry. Basta magkaroon kami ng pagkakataon, ay dadalaw-dalaw po kami rito. Lino, siya nga pala. Nagluto ako ng prito at paksiw na bangus. Kahit isang linggo, hindi pa naman masisira ang paksiw ko. Kahit pa wala sa ref. Suka kasi ang sinabaw ko dyan, para pang matagalan. Sabi kasi ni Tingting na hindi pa naman daw kayo uuwi ng San Narciso. Magbabayan-bayan pa raw kayo. Opo, tama si Tingting. Gusto kong ligtas muna ang mga bayan na madadaanan namin bago namin harapin ang problemang naghihintay doon. Nagpatuloy na ako sa pagkain. Noong makatapos ay naligo na rin ako at inihanda ang sarili. Bago kami umalis, ay may narinig akong humintong tricycle sa tapat ng gate tapos may kumato. Si Beth naman ang nagbukas. Nakita kong si Mang Manuel iyon na nagmamadaling pumasok. Lino, mabuti at naabutan pa kita. Bakit po, Mang Manuel? Lino, may masama akong balita. Ha? Ano po yun? Ganito kasi yan, Lino. Kagabi ay may nasagap akong balita. Ang sabi, sinakop daw ng isang malaking pangkat ng mga aswang ang bayan ng Santo Tomas. Iilan lang ang pulis nila doon. Tapos karamihan ng barangay ay wala ng tao. Ang pinakasentrong barangay na lang doon ang may naninirahan, doon sa barangay Talon-Talon. Iyon ang inatake ng mga aswang. Lahat daw ng mga residente ay dinakip. Tapos ikinulong sa isang paaralan na ginawang kuta ng mga aswang. Kakaiba raw ang mga aswang na naroon dahil mabibilis lumipad. Tapos mabilis din maglabas ng pakpak. Hindi kagaya ng mga aswang na nakakaengkwentro namin dito. Kaya kagabi ay hindi ako sumama sa ronda. Nagsama kami nila Rolly at George dahil may tricycle siyang dala. Nagmanman kami doon sa Santo Tomas. Totoo nga ang balita, Lino. Masyadong marami ang aswang roon at mukhang hindi sila aswang bahay lang, kagaya ng sinasabi mo na madalas mga aswang dito. Parang mga tauhan sila ng isang mataas na uri na aswang na naroon din. Hindi sila kanya-kanya kung umatake, grupo sila. Sa tingin ko, Lino, lahat ng taong nadakip nila roon ay magiging pagkain na lang ng mga aswang habang naroon sila. Kaya kung pwede ko sanang mahingi uli ang tulong mo. Alam kong malinis na sa mga aswang ang bayan ng San Pablo. Pero gaano lang ba kalapit ang Santo Tomas dito sa San Pablo? At nakain na nila lahat. Ang sunod naman nilang lulusubin ay ang San Luis. Isang maliit lang din na bayan ang San Luis at kakaunti ang populasyon. Ang kasunod noon ay itong San Pablo na. Baka nga mas unahin pa nila itong San Pablo kaysa San Luis dahil itong San Pablo ang may pinakamaraming populasyon sa lalawigang ito. Dahil iyong mga nagsilikas galing sa San Jose dati ay dito pumunta. Maging iyong mga galing ng San Sebastian ay dito na rin lumipat. Kaya kung ito ang aatakihin ng mga aswang na iyon, ay siguradong aabutin ng lampas isang taon bago nila kami maubos rito sa kakakain. Kaya sana, Lino, ngayon pa lang, ay tulungan mo na kaming solusyonan ang problemang iyon na sigurado naman talagang darating. Sabi ko naman, tama ka nga, Mang Manuel. Mabuti at naabutan mo kami. Hindi pangkaraniwang aswang yung mga sinasabi mo. Nabibilang sila sa lahing mandaragit. Mabangi sila kung mambiktima at mautak sila sa laban. Dahil bubulusok sila pa ibaba, sabay dadamputin ang target, dadalhin sa itaas at doon kakainin. Kung makaligtas ka man sa pangil nila, sa pagkadurog naman ng mga buto ang ikamamatay ng biktima dahil bibitawan ka nila mula sa itaas. Tinignan ko si Tingting. Ting, change plan muna tayo. Unahin natin ang Santo Tomas.
Oo, Kuya Lino. Walang problema. Lino, anong maitutulong ko o ng grupo ko? Sabi ko naman, malaki po, Mang Manuel. Di ba ang sabi mo, marami kang naturuan sa pakikipaglaban na mano-mano at mga matatapang? Oo, Lino. Bakit? Anong ipapagawa ko sa kanila? Ganito po, Mang Manuel. Aatake tayo ng palihim mamaya sa Santo Tomas. Ipahanda mo sa mga karonda mo ang mga naitabi nilang sibat na gawa sa pinatulisang steel bar. Magdala rin sila ng tali. Bali makikipaglaban sila ng tatlo-tatlo. Magtatali sila sa kanilang bewang para kapag may dinagit ay mahirapan ng aswang na madala iyon sa itaas dahil tatlo ang kailangan niyang ilipad. Masyado iyong mabigat para sa isang mandaragit. Bali sibat at itak ang gagamitin nilang armas para pang malayuan ang sibat gagamitin. Delikado rin kasi kung makalmot sila ng aswang na iyon. Isang kalmot lang sa leeg nila ay mapuputulan na sila ng ulo. Bilinan mo lang sila, Mang Manuel, ha? Tapos matulog na po muna kayo. Mukhang buong magdamag kayo walang tulog eh. Sabihin mo lang muna sa mga karonda mo na maghasa ng itak at sibat. Tapos mamayang hapon tayo mag-orientation. Siyam lang ang isasama ko. Kasama ka na roon, Mang Manuel, sa siyam na iyon. Tapos ang iba ay magbabantay dito sa sentro ng San Pablo. Nakahanda ba ang signal fire nyo kapag may bahaging inatake? Oo, Lino. May mga nakasabit kami sa puno ng mga kalderong may uling, langis at gasolina. Sisindihan iyon kapag may umataking grupo ng mga aswang para alam agad ng mga kasamahan namin kung saan banda ang inaatake at makarespondi agad. Mabuti pala, Mang Manuel, kung ganoon. Sige po, umalis na kayo para masabihan nyo na ang mga kasamahan nyo at makatulog ka na rin. Sige, Lino, salamat. Uwi ka pa ni Mang Manuel at tinanguan ko lang siya. Pagkaalis ni Mang Manuel ay nakita kong nakatulala si Beth. Beth, bakit? Naalala ko lang, Nino, ang mga kapitbahay naming bata roon sa Santo Tomas. Kawawa naman sila kapag ginawa silang pagkain ng mga aswang na sumugo doon. Sabi ko naman, huwag kang mag-alala, gagawin namin ang aming makakaya para mas marami kaming mailigtas na mga mamamayan ng Santo Tomas. Muli naman siyang nagsalita. Ang totoo niyan, Lino, hindi naman ako masyadong nag-aalala sa mga taga roon. Bahala sila sa buhay nila kung kainin sila ng mga aswang. Mga traidor sila. Sabi ko naman, oh, bakit naman ganyan ka magsalita? Nakalimutan mo na ba, Lino, ang nangyari sa amin ni ate? Ang mismong mga taga roon, pati na ang kapitan, ay gusto kaming hulihin at ibigay sa mga burhamin para lang pakawalan ang mga kakilala at kamag-anak nilang bihag. Ano bang tingin nila sa amin? Mga hayop na pwedeng ipakain nila sa mga burhamin kapalit ng mga kaanak nila? Hindi ba kami tao na kailangan rin protektahan? Sabi ko naman, pagpasensyahan mo na, ganun naman talaga ang mga tao. Kung papapiliin sa kamag-anak o ibang tao, siyempre pipiliin nila ang mga kamag-anak nila, kahit pa gumawa ng masama sa iba. Hindi na umimik si Beth at pumasok na sa tindahan. Lumapit naman sa akin si Tingting. Kuya Lino, mukhang isang masayang labanan ito mamaya ah. Mga mandaragit na naman. Di ba nalipol na natin ang mga iyon dati? Iyong pinamunuan ni Tomas doon sa San Jose? Oo nga, Ting eh. Baka naman kasi ibang grupo to. Mukhang magiging exciting na laban nga ito. Kailangan lang mag-ingat na hindi mahawakan. Dahil kapag nahawakan tayo ng mga iyon, siguradong lilipad tayo ng walang pakpak sa ere. Tapos pagbagsak sa lupa, para tayong itlog na nabasag. Ting, di ba meron ka rin diyang sibat? Iyon ang gamitin mo sa pakikipaglaban. Ipares mo sa itak. Ako naman ay gagamitin ko na lang muna ang kyanite. Kasi kung marami ang mga iyon, baka maisahan pa ako kung hindi ko kaagad mapupuruhan. Teka lang, Kuya Lino, hindi mo ba naisip na baka mahirapan ka sa pagharap sa mismong namumuno doon? Kasi imposible namang sila-sila lang o puro lang tauhan. Siguradong may malakas na namumuno doon. Gaya nga ng dati, di ba? Si Tomas ang namumuno sa pangkat ng mandaragit. Siguradong may sorpresa din sila para sa'yo. Ah, bahala na, Ting. Kung ang burhamin nga ay kinaya ko, siguradong magagawan ko rin ng paraan ang isang malakas na mandaragit. Ting, magdala ka rin pala ng panali ah. Pwede kang makikabit sa ibang kasama ni Mang Manuel.
O di kaya sa akin ka kumabit habang nakipaglaban. Ikaw rin, titignan na lang kita mula sa itaas na kumakawag pa ibaba. Kapag dinagit ka ng mga iyon, oo Kuya Lino, naisip ko na rin nga yun eh. Matapos naming mag-usap ni Tingting sa labas, ay muli na lang akong bumalik sa loob. Nagpahinga na lang ako uli dahil siguradong mapupuyat ako sa kinagabihan. Naririnig ko naman na naghahasa ng itak si Tingting. Naalala ko si Rosalia, kaya kinuha ko ang cellphone para tawagan siya. Hello mahal, bakit ngayon ka lang tumawag? Tanong pa ni Rosalia. Sabi ko naman, ay, marami kaming inaasikaso dito eh. Talaga? Hulaan ko, mahaba ang buhok, makinis ang balat, at maliit ang bewang niyang inaasikaso mo. Ala siya, grabe mong bintang ha. Ilang araw din kaya akong baldado no? Ha? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Tanong pa ni Rosalia na may pag-aalala na sa boses. May kinalaban kasi akong burhamin. Medyo nahirapan ako dahil masyadong malakas. Nakain niya kasi ang espiritu noong bihag niyang dalagita. Mabuti nga dahil natalo ko pa rin. Pero ang resulta ay sobra-sobra naman ang panghihina ko. Wala rin akong nailigtas kahit isa sa mga bihag niya. Kaya hindi pa rin iyon maituturing na tagumpay. Ano ka ba mahal? Ang mahalaga ay napatay mo ang burhamin na iyon at buhay ka. Kaya panalo na rin iyon na maituturing. Oo nga eh, pero nanghihinayang pa rin ako sa mga buhay na nawala. Lalo na doon sa isang dalaga na naabutan ko pa sanang buhay. Pero hindi ko pa rin nailigtas. Bakit pala nariyan pa rin kayo? Dapat pauwi na kami ngayong umaga dyan eh. Kaso nga lang, may nangyaring hindi maganda sa Santo Tomas. Agad namang sumingit si Rosalia. Di ba? Taga roon si Mariposa? Oo, doon nga. Sinalakay ang bayan nila ng mga mandaragit. Marami iyon, kaya walang kahirap-hirap na nagapi ang mga taga roon. Bihag nila lahat ng residente at siguradong gagawin lang pagkain. Kaunti lang naman daw ang populasyon doon. Kaya hindi malayong pagkaubos ng mga tao roon ay kasunod na itong San Pablo. Dahil ito pala ang may pinakamalaking populasyon sa buong lalawigan. Ito kasi ang medyo ligtas eh. Lumakas kasi ang pwersa nila Mang Manuel na tumutugis sa mga aswang. Kaya walang nananatili dito na aswang na nagtatagal ng buhay. Susugurin namin mamayang gabi ang Santo Tomas. Isasama ko si Mang Manuel at ilan sa mga kagrupo niya sa pagroronda. Marami daw kasi talaga ang naroon na kalaban eh. Kaya kailangan namin ni Tingting ng karagdagang puwersa. Mag-iingat kayo mahal ha. Oo, gagawin namin ang lahat para hindi kami mapaslang ng maaga. Kayo dyan, kumusta? Maayos naman, tahimik pa. Si Papa mo naman, sinisimulan kong turuan ng hand-to-hand combat. Pero ayaw magseryoso eh. Nag-aalangan raw siya na sumuntok sa akin dahil babae ako. Akala mo naman makakatama. Sa baril, tinuruan mo na siya? Oo mahal. Tsaka galing na rin kami ni Lolo Ino kinawakin. Narito na lahat ng order mo. Nakapagdala na rin kami ng maraming bala at karagdagang baril. Sabi nga ni mama mo, ay para raw kaming susugod sa giyera sa dami ng dalang baril at bala. Sabi ko naman na giyera talaga itong kinakaharap natin sa mga aswang. Pati sa tauhan ni Gob. Ano palang gagawin mo ngayon mahal? Muli pang tanong ni Rosalia. Matutulog na uli. Para hindi ako antukin mamayang gabi. Sigurado kasing puyatan yun. Okay. Mahal, marami ka ng utang sa akin ha. Ilang araw ko nang wala rito. Miss na kita. Paglalambing na wika pa ni Rosalia. Sabi ko naman, oo, huwag kang mag-alala. Pagka uwi ko dyan, magbabayad ako. With interest pa. Promise? Oo naman, promise. I love you, mahal. I love you din. Sagot ko pa sa kanya. Sige, matulog ka na dyan. Okay. Wika ko pa at pinutol niya na ang tawag. Pagkababa ko ng cellphone ay natulog na rin ako para makapag-ipon pa ng sapat na enerhiya para sa laban sa kinagabihan. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli
Sa Part 178. Bago po natin tapusin ang ating kwento, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na muna natin ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar at si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Pati na rin ang iba pa nating mga sponsor na sina Ma'am Bernadette Arcalas, Ma'am Alma A. Rosales at Ma'am Lynn Gentiliso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel, pati na sa proyektong pagtulong sa mga batang pinabayaan ng magulang. Naway patuloy po kayong biyayaan ng ating puong may kapal at panatilihing nasa malusog na pangangatawan. Pinapasalamatan din natin ang ating mga current channel members na sina Ma'am Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Jovi Taghap, Lito Bueno, Georgina Bati, Lou Kira, Click and Collect Manila, Sargent Katz Dorms, Burns A, Christine Olson, Kevin Nang, Celsa Escartin, Jenny Mostrado, Maria Victoria, Eric Platero, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilane Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating tatlong channel. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo, kwentong aswang comics, tsaka iyong problema at payong kaibigan. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa mga channel na iyon. Sana ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.